Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for another mabilisang tarot. So, ang titignan po natin ngayon ay kung ano ang posibleng inililihim sa'yo ng iyong person. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa description box para pumuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kayang posibleng itinatago, inilihim sa'yo ng person mo? Okay, so we have here the Emperor, which is your card, Aries, Page of Swords, and we have here the Two of Swords. Malaki yung possibility na yung taong ito ay Aries din or air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. And then we have here Child, Rider, and then Birds. Okay, so some of you, hindi lahat, maaaring meron tong anak. Pwedeng alam nyo or hindi nyo alam na may anak siya. Ang parang nakikita ko dito na inililihim niya is the communication between them. Okay? Na pwedeng sinasabi niya, wala na kaming connection, hindi na kami nag-uusap, wala na akong paki sa kanya. But actually, patuloy yung communication nila. Pwede rin kasi siguro na kaya niya nililihim yun sa'yo is pwedeng ikaw yung legal, anak to sa labas, or pwedeng paano ba? Basta you have the right, kumbaga ganyan. Parang pero kasi ang point here is anak niya to eh. Hindi mo pwedeng hadlangan or iwasan na magkaroon sila ng communication. Ang problem lang is bakit kailangan niyang ilihim or itago sa'yo. Nandun din yung fear of machismis or kinakatakutan niya na may masabi na hindi maganda about him siguro. Kaya parang torn siya dito eh. Torn between you and the other side. Pwedeng ganon. Kaya parang in a way, pinoprotektahan niya rin yung batang ito. Okay, or yung relationship nilang dalawa. Pwedeng pinoprotektahan niya rin yung relationship ninyo. Kumbaga, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Hindi niya alam kung paano niya i-manage ng pareho at the same time. Okay? Pero ayun nga, hindi niya yun masabi sa'yo. Okay? So, pwedeng yun yung inililihim niya. Okay? Ngayon, itong reading na ito, medyo specific siya. Kaya, talagang most of you will not relate to it. Ngayon, isa pa sa mga nakikita ko dito, maaaring meron siyang nakakausap. Okay? Na parang casual. Pero hindi niya sinasabi sa'yo. Parang hindi pa siya decided about dito sa tao na to. Parang getting to know each other pa lang sila. So, this is somebody new. So, ayun. Maring hindi niya yun sinasabi sa'yo. Okay? Para sa mga Taurus, we have here the Knight of Cups, the Judgment card, and we have here the Seven of Wands. Malaki yung possibility na yung person na ito ay Pisces or fire sign.
Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, and then we have here the bear, the coffin, and then the snake. Okay. Sa nakikita ko dito, maaaring isa sa mga inilihim niya sa'yo are the struggles. Okay, sa kanyang finances or business or career. Okay. Parang napaka-stubborn niya. Pwedeng ma-pride din. Okay. Kaya hindi niya sinasabi sa'yo yung mga pinagdadaanan niya na paghihirap. Okay, pwede rin kasi siguro na meron siyang mga nagawa na decisions when it comes to his finances and career na medyo hindi naging maganda at parang it might result into pwedeng mag-end yung career niya or yung business niya, parang ganun. Pwedeng naloko siya, may nakaisa sa kanya, ganyan, na-scam siya, or naisahan siya. Pero, parang mag-isa niya lang na hinaharap, kumbaga itong problema na ito. Okay? Ano pa ba? It's more on the finances and career itong nililihim niya sa'yo. Okay? Wala naman yung tipong iba. Okay? Siguro lang, ayaw niya lang na ma-judge siya. Ayaw niya lang na tipong masabihan siya na mali kasi dapat ganito yung ginawa mo. Parang ganun. Okay, so talagang pinaninindigan niya yung desisyon niya even though yung desisyon niya na yon medyo tagilid. Okay, talagang napaka-passionate niya towards that or sa kung ano man yung ginagawa niya. Okay? Para sa mga Gemini, we have here the Seven of Pentacles, the Five of Pentacles, and the Ace of Wands. Malaki yung possibility na yung taong ito ay fire sign. Aries, Leo, Sag, and nandito din si Taurus. Okay? And then we have here the choices, Clover, and the Whips. Okay. So, maaaring isa sa mga inililihim niya sa'yo is yung mga plano niya or mga pinag-i-investan niya, pinagtutunan niya ng pera. O maaaring may mga opportunities din na dumarating sa kanya na parang hindi niya pa sinasabi sa'yo, mga pwedeng pagkakitaan, mga pwedeng ginagawa niya na paulit-ulit. Can be physical work. Okay? Na tipong it might lead into abandoning you or leaving you. Okay? Parang kung pipiliin niya yung choice na yun or yung opportunity na yun, pwedeng mas kikita siya doon, mas maswerte siya doon, pero masyado siyang physical, maaaring maging busy siya, which might lead to him or her abandoning you or being distant and cold towards you kasi yung focus niya needs to be there. Okay? Parang it is also something na passionate siya about. Okay? Na parang gustong-gusto niyang gawin. Pero siguro hindi niya nga magawa dahil pwedeng natatakot din siya na maabandona ka. Okay? At maaari kasi na maging matagal yung proseso or matagal siya na malalayo sa'yo. Okay?
Para sa mga Cancer, we have here the Eight of Pentacles, the Hanged Man, the Four of Wands. Malaki yung possibility na yung taong ito ay water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, na andito din si Virgo, and andito din si Aries. Okay, and then we have here Garden, Ring, and then Anchor. Okay, so base sa mga barahan na to, isa siguro sa mga nililihim niya is parang meron siyang pinag-e-effortan ngayon, pinagtatrabahuan, na parang pinagtutuunan niya ng pansin. Okay, pwedeng within your circle or within his circle, nakakasalamuhan niya, ganyan. Pero, wala naman masyadong ganap. I mean, even though nag-e-effort siya doon, parang wala namang nangyayari. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng inililihim niya na pinagtatrabahuan niya ng maigi na maging kayo, na maging engaged kayo or magkatuluyan kayo. But unfortunately, yung effort niya na yun parang hindi umuusad. Okay, parang nakaangkla. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng delays or ano yung problema. Pero andun yung kagustuhan. Okay, na mag-settle down kayo to make the relationship talagang ikasal na kayo, parang ganun, or maging committed na kayo sa isa't isa. Yung iba siguro kaya parang hindi nagkakaroon ng usad, pwedeng masyado siyang nakakonsentrate sa kanyang career, okay, or sa pag-aruga sa mga tao na nakapaligid sa kanya, para siyang nagtatrabaho para masuportahan siguro yung mga ibang tao. Kaya parang napuput on hold yung engagement ninyong dalawa or yung pagpapakasal ninyo. Okay, pero ayun, inililihim niya na oo, meron siya mga plans, but as of the moment, hindi niya magawa yun. Okay? Para sa mga Leo, we have here the Death card, the Nine of Cups, and the Sun. Malaki yung possibility na yung person na ito ay fire sign, Aries, Leo, Sag, na andito din si Pisces and si Scorpio. Okay? And then we have here the Fish, the Letter, and the Lilies. Okay. So, maaring isa sa mga inililihim niya sa'yo ay tungkol sa pera. Okay, na parang wala siyang pera or naubusan siya ng pera. Ganun. Or pwedeng, paano ba? Naubos yung savings niya, ganyan. Pero parang meron siyang inaantay dito na sulat or opportunity na pwede niyang pagkakitaan siguro. Okay? Na parang umaasa siya dito sa opportunity na to, na tipong makapagbigay ng positive results. So, pwedeng meron siguro tong in-applyan na pagkakakitaan. Inaantay-antay niya lang yun, umaasa siya doon, na parang ito yung
inaasahan niya na magiging work niya for a very long time na makakapagbigay sa kanya ng magandang savings, benefits, parang ganyan, pension, ganon. Baka yung iba pa nga sa inyo, maasa lang to sa pension. Okay, kaya medyo nagigipit-gipit siya kasi puro lang siya asa doon. Basta parang meron siyang inaasahan lang na pera na dumarating sa kanya. Parang nag-aantay lang siya. At parang kontento siya doon at the moment. Pero ayun, lagi naman siyang gipit. Okay? You can apply yung mga sinabi ko according to your situation. Iba-iba yung sitwasyon nyo. Pwede kasi na baka ito ay isang palamunin lamang at umaasa lamang ng pera sa inyo or sa ibang tao at kontento siya sa sitwasyon na yon. Okay, yung iba naman sa inyo, pwede nga, nagipit na siya, pero nag-aantay siya sa isang opportunity na dumating sa kanya na pwedeng magbago ng situation niya, na pwedeng pagtrabahuan niya. Okay, pwede rin naman na ito ay isang tao na nakukontento lang na tumatanggap nga ng pera, may pension. Pero it seems na hindi naman enough yung pera na natatanggap niya. Okay? Para sa mga Virgo, we have here the Chariot, the Lovers, and we have here the Seven of Swords. Malaki yung possibility na yung tao na ito ay Cancer, Gemini, and Aquarius. Okay, and then we have here Bouquet, the Tower, and the Fox. Okay, so medyo hindi maganda ang nililihim sa'yo nitong tao na to. Pwedeng nililihim niya na meron siyang lover. Okay, betrayal. Talagang may sinungaling, wais itong tao na to, mautak. Okay. Pwede nga na meron siyang palaging pinupuntahan na lover, lalong-lalo na kapag lonely siya, mag-isa siya. Okay, parang meron silang some kind of understanding here. Yun lang actually. Unlike sa mga ibang mga zodiac signs, puro mga pera, ganun yung lihim. But this one is very specific. It's lovers. And then, pinagsama pa yung Fox and yung Seven of Swords, which is liar, cheater. And this one is sly, wise, hiding something behind your back, ganon. And then, of course, yung Tower dito is hindi the same way as the Tower sa tarot card. It just means na being in solitary, or kapag malungkot siya, mag-isa siya, pumupunta siya dun sa lover niya na yon. Okay, and then Chariot, of course, is yung pagpunta niya. Okay? Para sa mga Libra, we have here the World card, the Nine of Swords, and the Three of Swords. Malaki yung possibility na yung tao na ito ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na andito din si Gemini and Libra. Okay? And then we have here Man, okay, so yung iba sa inyo, isa sa nililihim sa inyo ng tao na to ay meron siyang ibinabahay na kabit. Okay, or may third party, siya nakalibin.
Parang ganon. Okay? Na maaaring hindi lang ito yung unang pagkakataon na ginawa niya to. Maaaring paulit-ulit lang. Lalong-lalo na kung LDR kayo nitong tao na to. So, may kinikita siya. Okay? Yung iba sa inyo, ay, pwedeng kayo yung, paano ba? Pwedeng lalaki yung kinikita niya. Okay, hindi ko lang alam kung kung lalaki din siya, lalaki sa lalaki, or baka kayo yung lalaki and yung girlfriend nyo may kinikitang ibang lalaki. At pwedeng kung sino yung tumatakbo sa isipan niya, or pwedeng alam nyo na to, nararamdaman nyo na, at hindi nga kayo mapakali kasi alam nyong meron siyang third party at wala kang magawa kasi nga malayo ka. Okay? Para sa mga Scorpio, we have here the Ten of Cups, the Ten of Swords, and we have here the Two of Pentacles. Malaki yung possibility na yung taong ito ay Gemini, Pisces, or Capricorn. Okay? And then we have here Stork, Sun, Hearts. Okay. So, pwedeng pamilyado itong taon na ito. Pwede nga nabuntis yung asawa or magkakaanak na sila. Okay? At, ayun nga, may some kind of betrayal na nangyayari. Pwedeng pinagsasabay niya kayo. Two of Pentacles, juggling. Okay, and unfortunately, hindi ikaw yung priority niya. Parang mas mahal niya itong sa kabila. Hindi ko lang alam kung siya ba yung family talaga or kung ikaw, kung sino yung third party. But whatever, mas mahal niya to. Mas priority niya to. Mas masaya siya dito. Parang ikaw yung binibetray niya. Okay, at parang gusto niya na wakasan yung relationship ninyong dalawa. Okay, hindi ko alam kung alam niyo na yan or hindi. Most probably may idea na kayo. Ang hindi mo lang siguro alam, yung mas mahal niya yung kabila. Kasi pwedeng sinasabi niya sa'yo, mahal kita. Pero actually, mas masaya siya doon. Okay? Para sa mga Sagittarius, we have here the Five of Cups, the Knight of Swords, and we have here the Empress. Malaki yung possibility na yung taong ito ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na andito din si Scorpio, and we also have here Gemini. Okay, and then we have here Moon, Book, and then we have Ship. Okay. So, base sa mga barahan na to, it seems like meron siyang mga doubts. Or parang may nililihim siya sa'yo na confusion, regret, sadness. Parang may talagang secrets eh. And parang gusto niyang lumayo because of that. Or pwedeng itong tao na to siguro pasulpot-sulpot din lang sa buhay mo. And may chance na meron din siyang iba. Pwedeng may anak na sila. Okay, pero hindi rin siya ganun nakasure about doon. Para siyang being careful kasi
ayaw niyang to make a decision na magre-regret siya. Okay? So, diskumpiyado siya sa mga decisions niya. Hindi alam kung magsisisi ba siya pag gagawin niya to, or kung magsisisi ba siya kung gagawin niya yung kabila. Parang ganyan. Okay? So, indecisive siya. Undecided siya. Okay? Kasi nga, ayaw niyang pagsisihan whatever decisions na gagawin niya. Okay? Pero isa nga sa mga pwedeng solutions niya is to just run away from, making those decisions. Okay? Para sa mga Capricorn, we have here the Page of Cups, the Five of Swords, and the Hermit. Malaki yung possibility na yung taong ito ay water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, na andito din si Aquarius, and andito rin si Virgo. Okay, so we have here Key, Cross, and then we have here Stars. Okay, so base sa mga barahan na to, pwedeng meron siyang bagong kakilala na parang kinukonsider niya as an opportunity or someone na pwedeng maging susi, okay, sa kanyang whatever his plans are or whatever his or her interests are, at nililihim niya to sa'yo. Pwedeng na-mention niya na siguro sa'yo tong tao na to, but he is dishonest or he or she is dishonest about it. Like, wala yun, kakilala ko lang, na-meet ko lang, ganito, meron nga siyang ino-offer sa akin, something like that. Okay? Pero, parang may some kind of burden siya na dinadala at hindi inaamin sa'yo. Okay? Parang nakakaramdam siya ng some kind of sadness kahit na you are both together. Parang mabigat yung damdam niya. Nalulungkot siya. But somehow, kahit na ganun yung nararamdaman niya, medyo meron naman siyang hope na pwedeng it can still become better. Okay? Ang ano ko lang kasi rito, it's like ini-entertain niya sa isipan niya na maybe there is still something better for me out there. Kaya parang open siya sa possibility pa dito of finding someone new, or maybe naiisip niya na, baka this new person can be that, that someone na pwedeng magbukas or magparamdam sa akin ng kasiyahan. Parang ganon. So, hopeful siya na in a way na maging okay ang nararamdaman niya. Okay? Pero hindi niya yun masabi sa'yo. Okay? Para sa mga Aquarius, we have here the Seven of Cups, the Justice card, and we have here the Six of Wands. Malaki yung possibility na yung taong ito ay Libra, na andito din si Scorpio, and we also have here Leo. Okay, and then we have here Mice, Clouds, and Lady. Okay, so base sa mga barahan na to, parang
Hindi ko alam kung isa sa mga nililihim niya is some kind of sickness or as in sakit sa katawan. Okay. Siguro hindi niya yun priority or pwedeng etong sakit na to is dormant or tipong hindi pa kasi, how do you say it? Hindi pa ganun kaseryoso, hindi pa ganun kalala. Okay, kaya parang hindi niya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Parang, wala yan. Okay lang yan. Pero unti-unti, yun, alam mo yung daga, di ba? Hindi mo naman yan masyadong nakikita sa bahay niyo, pero unti-unti niya na palang sinisira yung bahay niyo. Parang ganon yung nangyayari. So, pwedeng hindi niya yun sinasabi sa'yo kasi para sa kanya, hindi rin naman yun importante. Okay? Nakikita ko din dito na medyo meron siyang parang pinagtutuunan ng pansin. Pwedeng siguro meron siyang crush, hinahangaan na ibang babae or ibang tao. Or it can be the other way around. Pwedeng merong babaeng masyadong nagbibigay sa kanya ng atensyon pero hindi niya sinasabi sa'yo. Kasi pwedeng para sa kanya, it's nothing. Ano lang yan, parang wala lang, katuwaan lang, tingin-tingin lang naman, wala naman nangyayari. Pwedeng ganon. Okay? Pero yung iba sa inyo, maaring nandun yung some kind of confusion. So, parang in-entertain niya yung idea na, kung ligawan ko kaya to. Pero, nakonsensya siya. Kasi alam niya na it's not the right thing to do. Okay, justice. Pero ayun nga, medyo for a while, naging blinded siya by the idea. In-entertain niya sa isipan niya. Pero buti na lang, na-realize niya na, oops, mali. Hindi pwede. Okay? Para sa mga Pisces, we have here the Six of Swords, the King of Cups, and the Eight of Swords. Malaki yung possibility na yung tao na ito ay Aquarius, Gemini, and Scorpio. Okay? And then we have here 3 Mountain, and then Dog. Okay, parang meron tong burdens in life na hindi niya sinasabi sa'yo. Okay, yung burdens na ito is parang very deep, kumbaga yung ugat niya. Parang siguro pwedeng bata pa siya, dala-dala niya na to. Pwedeng it's about the family, it's about a friend, somebody close to him or her. Nasa siyang talagang nagpapabigat sa kanyang damdamin. Parang when it comes to that, napaka-helpless niya. Wala siyang magawa. And pwedeng mahal na mahal niya rin kasi. Okay, lalong-lalo na kung ito ay family. Okay, or kaibigan, someone very, very close to him or her. Basta pagdating sa tao na yan, hindi siya makatanggi. Hindi siya, basta napaka-helpless niya, hindi niya maiwasan. Okay? At mahal na mahal niya itong tao na ito. Merong some of you, this can be a love interest. Pwedeng hanggang ngayon, meron siyang mahal na tao,
na hanggang ngayon hindi niya makalimutan, hindi niya maiwan-iwan, or pwedeng umaasa pa siya na babalik sa kanya itong tao na ito. Okay? And it's very hard, kumbaga na natapatan mo. Kasi talagang, parang ang strong, ang makapit, kumbaga sa kanya. Pwedeng ang tagal-tagal kasi na panahon na minahal niya yung tao na to, or umasa siya sa tao na ito, ganyan. Kaya hindi ganun kadali na makalimutan or maiwasan. But, there is still hope. Kasi we have here the Six of Swords. Pwede pa. Pwede pa siyang maka-move on siya. Pwede pa siyang makaalis. Okay? Kailangan mo lang sigurong to be really patient about it. Be a friend. Be there. Okay? Especially kung yung problem is like burdens sa family niya, or financial problems sa family. Parang kailangan niya ng support na to say na everything's going to be okay, I'm here. Kasi meron siyang mga weaknesses, kahinaan, na parang hindi niya rin sinasabi sa'yo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng inililihim ng mga person ng bawat zodiac signs.